Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Ang matapang nakapit ng tambalos-los na si Migs at Senator Riza Hontiveros, aka ang virus ng Senado, ay walang nagawa ng bulyawan sila ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio dahil sa mga pinagkagawa nilang kabalbalan sa ating bansa at lalong-lalo na sa taong bayan na patuloy pa rin na umaasa na maging maayos din ang lahat. Para naman sa ibang mamamayan ay ligwakin na lamang ang mga kongresong mga ito kasama ang kanilang leader na si Tambaluslos Romualdez, Migs Nograles at Riza Virus Hontiveros. Para nga sa buong impormasyon, panoorin na ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita at sa mga solid viewers natin dyan. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang isyung ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen nagsabi, dapat sa mga party list, di dapat honorable at congressman ang title nila. Mga nominee lang mga yan, di yan binoto ng mga Pilipino, anytime pwede sila palitan. Dapat talaga abolish ang party list na yan. At sabi din naman ng isang netizen, dami accomplishment Congress una. Mag-insert ng budget pangalawa, paano magboldas ng pera ng taong bayan? Sabi din naman ng isang netizen, how can the investors come to the Philippines when there is no political stability and too much corruption in the government? At VP Sara mismo ang magbibitbit ng bag ng mga armas. Kwentong barbero, saka ang tanda na ni Tatay Diggs. Makakagbitbit pa ba yun? Kaya nga, no? Saka, eh, hindi, wala ba silang mga bodyguard? Wala ba silang mga PSG o kung ano pa mga alalay na kasama nila na talagang ang bibigat ng mga armas na yun, sila pa talaga magbibitbit? Alam ba nung resource person na yun ang kanyang sinasabi o tinuruan lang po siya? Dapat po kasi, kasi yung ibang mga senador ayaw nang dumalo dun sa hearing kasi alam naman na ang dating, ang sinasabi kasi sa comment section, parang serswela daw. Kung meron pong nag-cross-examine doon sa mga resource person na yun, nakita mo ba yung dinala ni VP Sara at dating Pangulo Rodrigo Duterte, ikaw ba nagpasok nun? Binuksan mo ba yung bag? O, nakita mo ba ang laman? Personal ba o hearsay lang yan o kwentong barbero lang yan? Ay, kwentong barbero, hearsay daw po mga kababayan. Eto naman po ang naging response nitong si VP Sara dito sa mga nagpapakalat ng mga intriga sa kanya. Ito po ang response niya. In response to allegation of receiving bags of guns from Davao-based Pastor Apollo Kibuloy, Vice President Sara Duterte expressed that such attack have been become expected as the Vice President is often viewed as a obstacle by those aspiring for presidency. Yan po ang sabi nitong si Vice President Sara Duterte doon sa mga nagpapakalat ng intriga sa kanya. Ito bang si Risa Hontiveros ba gusto ba niyang maging presidente? Ang dating kasi sinisiraan niya yung itong si VP Sara. Alam na po natin nanalo itong si Risa Hontiveros ng pagkasenador kasi last election nanalo yun, naibalik siya sa Senado eh. Akala niya siguro sa pagkapanalo niya, malakas na ang dating niya sa sambayanan at sa tingin niya kung tatakbo siya ng pagka-vice presidente o presidente, mananalo siya. Naku po, baka pag-usapan natin yung issue ng PhilHealth pagka nagkataon, di ba? Kaya kung ako dito kay Risa Hontiveros, hinay-hinay lang sa pag-aambisyon, sa pangangarap ha. Wag masyadong epal, no? Okay? Dumako po tayo dito sa tuta, dito sa minion nitong si Saldico. Ang sabi po dito sa report ng balita, a vice chairperson of House Committee on Appropriation asserted on Tuesday that Sen. Amy Marcos had realigned some 13 billion from the Pangtawid Pamilyang Pilipino Program for Peace, resulting in the deprivation of aid for nearly 900,000 poor families last year. Ito ang issue dito, Brad, ha? Ano to style ni Saldi ko, kagaya nung ginawa niya kay Pulong Duterte.
51 billion ang napunta sa distrito ng Davao nung uling 3 taon nitong si Duterte. May problema, may kaso, may red flag o kung ano pa man, ba't di nyo kasuhan? Wala lang, basta sinabi niya lang 51 billion. Ngayon pagka kinagat ng mainstream media, binato ng binato itong si Pulong Duterte, yun ang gustong-gusto nila. Ano pa, Joel Villanueva. Alam naman natin kung ano yung ginawa ni Joel Villanueva kesyo yung may na polish, di ba? Oh, ganun lang po, bato lang ng bato. Ngayon itong ako Bicol Party List Representative, itong tuta nitong si ano pangalan nito, Saldico, bumanat po siya ngayon, binanatan naman. Wala na nga kapatid-kapatid ngayon eh. Kahit itong si Senator Amy, kapatid ng presidente, binabanatan na rin 'tong mga congressman na 'to. Ngayon naman ang bato sa kanya, kesyo daw yung 13 billion na dapat sa 4Ps, makinabang yung mga benepisyo sa 4Ps, hindi po napunta doon sa 'di po napunta doon sa programa na yon bagkus rini-align nitong si Senator Ivy Marcos. Ang problema dito, yung palang pondo na yun napunta naman sa AIX. Social amelioration din naman yun, ayuda rin naman. Ano yan ang problema do'n? Ah, Ito problema dito sa mga congressman na 'to, bira lang ng bira. Yung tipong, suntok lang na suntok pagka tumama, 'di mas maganda, wala po silang direksyon basta, sige bira lang ng bira, gano'n lang po. Oh, yung palang 13 billion na yon na rini-align, dinala naman po pala sa AIX. Alam niyo po yung AIX, kung ano yung AIX, ayuda din po yun mga kababayan. So yung, para sa 4Ps, linagay lang sa AIX. Basically, napunta pa rin sa ating mga kababayan. Hindi napunta sa mga crocodile diyan sa House of Representatives. Kasi ang alam lang pong gawin ng ating mga pulitiko ngayong mga panahon na 'to, lalong-lalo na yung mga nandiyan sa House, ayuda lang. Hindi po nila kayang pababain yung presyo ng bigas, presyo ng, mga produktong petrolyo, pataasin ng sweldo. Buti pa nga sa Senado, 'di ba? Pinag-uusapan diyan kung paano pataasin yung, anong tawag dito, minimum wage. Sa Congress ang pinag-uusapan, paano makapagbibigay ng ayuda para sa 2025 national election, ay midterm election. Tapos inaasahan niyo pa na-a-aseso bansa natin, mga ganyang klaseng pulitiko natin. Ito si ano, itong bungolan na 'to, bungalon na 'to, tagal congressman ka pala. Ngayon ko palang narinig 'tong pangalan na 'to, at ang matindi dito mga kababayan, itong bungolan na 'to, bungalon na 'to, sorry mali yung pagkabigkas ng ano, bungalon na 'to, ngayon pa lang natin narinig ang apelyido, ang binabanatan pa niya, kapatid ng presidente. Ibang klase ka rin sa ah, kesyo daw na dapat yung, 900,000 na pamilya ang, beneficiary nitong 13 billion na 'to. Dahil dito kay Senator Amy, hindi natanggap yung ayuda. Napunta rin po sa AIX yun, social amelioration din yun, ibig sabihin ayuda din. 'Wag na natin bulahin yung ating mga kababayan, sir, 'no? Hindi na po panahon ng ano ngayon, radyo, dyaryo at television. Meron na pong social media at, marunong na pong mag-search ang ating mga kababayan. Kaya yung mga ganyang klaseng tira, mga supot po ang tawag diyan. Napunta naman pala sa AIX yung, 13 billion. Ano iniiyak mo? Iyakin talaga 'tong mga ako Bicol Party List na 'to. Pakinggan po natin 'tong mga young guns. Thank you, ma'am. I would like to acknowledge Tina of GMA7 for her question. So, for everyone on the panel, sir, may allegations po from some senators that galing daw po sa House yung rumors ng Senate coup d'etat. Naku po. Well, simple lang po yan, no? Bakit pag nag-aaway-away po ang Senado, kami pa rin po ang may kasalanan? Kasi Wala naman pong kinalaman ang House of Representatives sa gusto ng Senado in terms of their leadership. They have their own internal rules. We respect their rules. We respect who they want Akala to ko place as matalino their dati to. leader. So, bakit po nasdadamay na naman po ang Kongreso na parang kami po ang mga masama dito? Kung sila po mag-aaway-away, sila na po mag-aaway-away dyan. wala nag-aaway-away, rumor nga lang. Ikaw naman, away ka. Rumor lang. Malinaw naman wala lang. Baka nga yung rumor nanggaling din sa inyo dyan. Di ba? Rumor lang. Wala United yung mga senador.
Walang nag-aaway-away. Kung meron mang isang sablay doon, si Risa Hontiveros lang. Pero No? kung magkakasundo sila magkakasundo. The same for us. We have nothing to do with the internal rules of the Senate, and whatever and whoever they wish to keep with their leadership. At kung mayroon mga coup, depende po yan sa Senado. Wala po kaming kinalaman dyan. As my colleagues here have stated po, no, na I'm similarly surprised na may allegation po nanggagaling yun sa amin. According to some quarters of the Senate, mga congressman lang daw po kami. Napakalakas naman po natin kung makaka-influensya po kami dyan sa upper chamber. Correct yung sinabi mo na yun. Mga congressman lang kayo. Kayong mga maiingay, pero merong mga congressman na maile-level natin sa mga senador. Yang si Kong Marcoleta, yang si Kong Acop, yung si Ace Barbers, yung may standard. Pero kayong maiingay, lalo na kayong mga young guns, pwede, kaya kayo kinoconsider ng ating mga kababayan na mga congressman lang kayo kasi sa mga pag-uugaling. Ang sasama ng ugali. Kinakagulat po namin ito because as far as I'm concerned, as far as I know, yung question po ng voting jointly ay doon lang sa economic chacha. Bakit po biglang kasama na kami sa internal rules nila about electing their leaders? Wala naman po kaming boto doon. So I would say na this would be suntok sa buwan po, no? Siguro yung allegation na we are related there. But with that said, we do hope that the Senate comes over. Naintindihan po natin there's a current impasse between the Senate and the House on a professional level po, no, sa trabaho natin. But I hope also yung whatever internal strife po magkaroon man ng Senate. Although we will not meddle, we do hope na matatapos po ito soon. Kasi po, the sooner that they are able to settle this, the sooner we're able to work rin po. Like we've said time and time again, kahit last week, we have a golden opportunity. Ang dami nating mga priorities, amongst which yung economic chacha, let's not forget, sana po makabalik na po tayo sa trabaho. So kung marites man po yan, as according to the reporter po, kung marites man yun, I hope it stays as that. And talagang they find stability po, no, that we may continue with our work. Yun na po. Thank you. Mela Lismoras of Channel 4. Hi, good morning po, Congressman. About naman po sa RBH 7 na i-final kahapon, since we have representatives from the minority and majority, may I ask your views po about this? And isama ko na rin, sabi kasi ni Senator Sonny Angara on RBH number 7 filing dito sa House, it's a positive development since it's moving towards the same goal. Hindi rin kasi nakakatulong yung ingay patungkol sa PI dahil naapektuhan itong usapin ng economic amendment sa saligang batas. So nakikita po ba natin to na finally parang there's a light at the end of the tunnel na at ano pong masasabi natin dito na even from Senate ay may positive comments about this RBH 7? So with that, no, this already will address itong mga pagkamarites at chismis na meron mga bahid ng political provisions ang movement towards the economic chacha. Very clear naman po sa RBH 7 that it's within the realm of the economic provisions, and it's the same as the one that Senate is looking into. And itong aspeto na to, pag tinignan nyo naman, na mirror po siya. And since welcome siya sa Senate, hopefully, no, tingnan na po nila at they will focus on that, while the House will separately focus into looking into this and joining together as the committee of, as a whole to really discuss this exhaustively. At makikita nyo naman po ang discussion online because very transparent naman po talaga yung House para makita po ng taong bayan na itong mga insinuations na baka may bahid ng political, it's very clear. It's only within the economic provisions of the Constitution. Di nga. Meron doon din, the same yung sa unless otherwise provided by law, which means once this is done, it will now be up to the legislators again to come up with the law to Yari tayo dyan. kumbaga magiging exception na to the general rule, which is still the very constitution that we have today. Naku po.
Well, personally po, no, and coming from the minority, I think I've said this before that we all have our own views and opinions on how the economic chacha should go. But one thing that cannot be denied that the president, our president, no matter what quarter of a society you're from po, presidente po natin yan, and their economic strategy with the great fiscal policy that they're trying to implement calls for a priority, no, economic chacha. With that said, although me personally, for example, I would prefer yung economic chacha would be reset, no? Just clean slate, wala pong provisions whatsoever. Ang napagkasunduan po, I believe, between Senate and House, ang pag-uusapan would be this specific provision na unless otherwise provided by law. So, as much as some quarters would prefer na talagang walang prohibition whatsoever, at least it's a start. And we're glad to hear that po, no, na coming from the Senate, there is a positive response to RBH 7. Kumbaga, ang nangyari po dito is yung House nag-adjust na po, no? If instead of totally revamping yung constitutional economic provisions by our design, sumunod na lang po yung House doon sa kinagusto ng Senate na yung unless otherwise provided by law. Para lang maintindihan po natin anong ibig po sabihin yan. Ibig sabihin po, once this is passed, kung ano yung 60-40 provisions po ng Constitution, iyon pa rin po yun unless, yun nga, magpasa na po yung Kamara ng bagong batas. So it's a little lengthier than what I think some of us had hoped na talagang outright liberalization na po sana ng ating ekonomiya. Pero it is a start. And the most important thing, it is a united start na nagsasang-ayon na po ngayon ng House at ng Senate. Of course, this will be moving in parallel, but we'd like to think this is a mirror image po no, ng kanilang galaw. And we are hopeful na by having a united start, united rin po yung finish natin. Yun naman po yung ating goal dito. Yun na po. Just to add lang po, no, although not necessarily, hindi po tumbok dun sa question, I think we've answered that po. No? But it was rightly put forward by si Kong Zia dun sa PI issue. I remember last week, and I congratulated actually si Chairman Garcia and the rest of COMELEC for coming out with these forms for withdrawal. So at least sana maput to rest na po itong issue ng PI. And although surprisingly, I think it's been a week, but wala pa rin po yung nag-withdraw. And ang sa nakikita po natin, no, although we respect, of course, yung Senate, they have the right, it's their power kung if they want to conduct an inquiry. But I hope they consider po also the far-reaching effects. Kasi pong nakita po natin, as far as we're concerned, I could be wrong, pero wala pa pong nahanap na witness that would particularly support the allegations against PI. Naglabas na po tayo ng withdrawal forms and wala pa rin po nagwi-withdraw. I think by now, some people would know yung decision po nila kung gusto o ayaw po nila sa PI. But with all that said and done, yung far-reaching effects po ng inquiry, yung what others would perceive as a rift between the Senate and the House, sana we put to rest. I think that's what si Kong Zia is saying, and I will echo it now. Yung whatever rift is being caused by that, sana po we can put that to rest already. Kasi yun nga po, like we said, with RBH 7, how this relates to RBH 7 is, ito na po yung focus natin. Hindi na po, I hope we can set aside PI that we may actually work on RBH 6 on their part, 7 on our part. Together we work on this. Ito na po yung focus. So I don't think there's any more reason for either Chamber of Congress to be up in arms about PI. So yun lang po yung may dagdag ko. Thank you. For today's last question, you are recognized, Marian Enriquez of Channel 5. Magaling sana tong bata na to kaso nasa wrong side siya ng fence Etong si Gutierrez, okay naman sana siya magaling naman magalang siya pagdating sa sa mga media pero pagdating sa hearing, doon lang talaga siya sumasablay no. Okay naman sana siya kaso nasa maling landas ka brad Hindi tayo pwedeng diyan, hindi tayo pwede diyan. Good morning po. Kahapon po kasi pinasa na po ng Senado sa third and final reading yung 100 pesos na aumento po sa daily wage, minimum wage sa mga manggagawa sa private sector. So meron din po apila si Senate President Mig Zubiri na sana raw po yung mga counterpart, yung mga mamabatas natin dito sa Kamara, action na rin po yung wage increase bill. Ano po ba yung stand niyo po rito? Yun ang maganda. Well, syempre we welcome any wage increase lalo na the cost of living is really getting higher ngayon. Correct. Diba? Itong 100 peso increase on the minimum wage is good for the people pero hindi po to sapat. And in any wage increase, dagdagan mo. Kung di sapat, dagdagan mo. alam
Magkano yung sapat? po natin na syempre it will be additional cost sa mga businesses. Especially sa Pilipinas, about 98% ng ating industriya are run by micro, small, medium enterprises. I think PSA released this data in 2023. At kung yung mga maliliit na mga enterprises ay kukunin, syempre additional cost yan para dumagdag sa kanilang pampasweldo sa kanilang mga labor, sa mga employees, no? Ay then dito papasok ang sana nga po pag magkasundo na po ang Senate at saka Congress at magawa po natin ang trabaho natin with regard to the economic provisions. Itong mga losses na kukunin ng mga maliliit na enterprises, mga maliliit na business, pag nagkaroon ng investment sana sa mga foreigners ay masasalo nila at matutulungan ang mga enterprises na to para mataas ang sweldo, para hopefully mas marami pa ang trabaho at mas magiging sustainable ang mga businesses natin, which is what we want para mas maging maganda ang ekonomiya ng Pilipinas at ang kabuhayan ng ating mamamayan as a whole. To add to that lang po, no? And I guess it's a reiteration. We welcome the challenge po, no, from the Senate. And if I'm not mistaken, a matter of fact, meron rin pong legislated wage increase bill dito sa House for 350 pesos. But like we said, why it's not on third yet, is that talagang ibabalance po talaga natin ito. Kasi po, hindi ito biro, although we may say na mataas na increase po sana ito, let's say, either the 100 as proposed by the Senate or the 350 that we are deliberating here. Alam po natin, malaking tulong po dito sa ating mga kababayan. Pero on the flip side po, I believe 90 to 95% ng ating mga business dito ay MSMEs. And based on yung mga financial experts, yung resource persons that we've had, based also on our esteemed colleagues na mga ekonomista, why we urge for caution with this, yung pagbalanse is that kung itaas man ito na legislated, na hindi pinag-aralan ng mabuti, baka pumalya naman yung mga negosyo at lahat, mas maraming mawawala ng trabaho. So we really have to balance it po. And to remember for both houses, I think, for both. Kaya nga lang, 100 lang muna eh. Medyo realistic, kumbaga makatotohanan tayo. Huwag yung masyadong taasan, 100 lang muna, no? Malaking na yun, malaking alpas na yun. Chambers of Congress. Iba po yung legislated wage increase. Meron po tayong actually mechanism with the executive in DOLE for the increase of wages na onti-onti they would pinag-aaralan po nila, they would study it and they would implement. Now to have an overarching across the board legislated wage increase is really mabigat po talaga yan. So that's why we accept the challenge. Definitely, we hope that they would also consider yung sa amin, yung 350 pesos. But for both sides, I think we should nagko-komento ka kaugnay doon sa mga MSME, iiyak sila doon sa minimum wage increase. Tapos 100 lang yung sa Senado, tapos binibida mo 300. Galing. approach it cautiously kasi marami pong stakeholders dito. Hindi lang yung mga sinasahod, yung nagbibigay rin ng sahod. No? So, yun lang po. We have to see what's better for the economy. But what we can say, sorry, ibabalik po namin doon, economic charter change, as I think it was Kong Janet Garin, who mentioned na siguro makakamit po natin 350 pesos wage increase easily or even more kapag may mga investor na po tayo from outside. Kapag may mga capital na papasok na po. Problema dito baka through foreign direct investment. Pag talagang umunlad po yung ating ekonomiya, then definitely uunlad rin po yung ating standard of living. Pag umunlad ang ating ekonomiya, mas uunlad yung mga politikong crocodile. No, ganun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Simple nga budgeting lang dyan sa House of Representatives, hirap na hirap tayo eh. Liquidation yung nga lang sa House of Representatives, hirap na hirap tayo eh. Di ba? So yun lang po siguro yung aming hope. Salamat po. Well, very simple lang po. No? Sana magkasundo na po at tumigil Nakulit-ulit po, ka, madam. itong Paulit-ulit war ka na, ha? between, Senate and the House.
House para Naku po, bumalik po tayo wala sa ka nang alam anong sabihin. importante at anong po trabaho natin as public servants ay mapabuti ang kabuhayan ng ating mga constituents, ang ating taong bayan. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang ang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!